So sa pagtatapos itong election, yung ating mga kapatid sa Laguna ay makakapag-focus na sila. So hindi na muna namin sila inanuhan itong kasagsagan itong last week kasi I know they are overwhelmed and tired as well. So kayo dyan sa Laguna, kung nakikinig kayo, sina Bro Kong, yan, sina Gobjan, sina Bro Dan, Bro Manoy, we understand and we pray for you. I pray for you for your success. Alam ko naman na you have all your heart para sa ating covenant. So, the temple is ongoing. The house of prayer na kasalukuyang ginagamit nila dyan ay nagpadala sa akin ng report kahapon with the pictorials. Although, pasensya na Bro Mark, I was so busy. Hindi na kita nasagot. Alam niyo kasi ako mga kapatid, I have no household help dito. I wash my clothes, I cook my food, I wash my dishes, I sweep the floor. So, habang ginagawa ko ang mga yan, yung isip ko ay umaandar. Habang nasa comfort room, walang tigil ang isip, umaandar. So, pasensya na Bro Mark. I medyo na-overlook na kitang i-respond, but I appreciate your sending me. Pati dyan yung sa mga Temple GC, nagsisend sa akin, just keep on sending reports, whatever you have, information. I appreciate that. Hindi man ako maka-response. And with the security natin, the KSG, the King Security Group, please stand by lang. Kunting tiyaga lang muna. I know may mga needs din kayo for your families, but maayos natin yan. I can see a big, really big blessing coming in. Darating at darating yan. And yung mga sinabi ko noon na na-postpone, supposedly we have an event last February. Hopefully matuloy ngayon after this election. And we will announce that later on kung kailan ang final date. No, it's not yet the coronation. Hindi pa po. Kasi I want the coronation to take place kapag ready na rin ang ating Torah and Covenant. Once it goes out of the publishing, there we go with the coronation and the kingdom is established. So sa akin, itong ginagawa natin right now, cultural event ang dating. But with later empowerment, this will be the real thing. Kasi nasusulat yan dyan. That the fallen house of David will once again be revived. Nandyan yan nakasulat. The throne of David will never have a successor. So there will be a revival. Magkakaroon ng revival. Hindi mapapasubalian ang salita ng Aba. And nagugulat lang ako kasi talagang ang mga pangyayari is almost effortless. Yung mga opportunity ay dumarating sa panahon na kailangan. Logistics, dumarating sa panahon na kailangan. So kung natatandaan ninyo, nung nagsimula ako, YouTube vlog lang Hindi ko pa alam din. Hindi ko alam na ako pala ay mensahero. So I'm just doing what I'm doing. Kung anong nagawa ko at ginagawa ko ngayon. Minus personal ambition whatsoever that I will be like this someday. Hindi yan ang inisip ko Kasi itong nangyayari ngayon is napaka-imposible, pantasya.
101% fantasy kung babalik, kung ito ang nasa isip ko noon, baka isipin ko na, nasiraan na nga ako ng bait. Pero hindi ko akalain that it will come to reality. I never thought. Sino ba naman ako para mag-revive ng isang kingdom? Sino ba naman ako para mag-revive ng covenant? Pero nagpapasalamat ako sa Aba. Dahil ako hindi napahiya. Nung sinabi ko, I will revive the priesthood. Hindi ko alam kung paano gagawin. Pero andyan na. We have 12 devoted priests. Pero kung noon, parang pantasya. Sabi ko, kailangan pangatawanan ko yung sinabi ko. Pero hindi ko alam paano ko gagawin. I have no strength. Sino ba ako? Wala naman akong financial power. Wala akong political power. But then, it happened. Doon ko nakita yung pagpapala ng Aba. Ang pinaghahandaan ko noon, kinokondisyon ko na ang isip ko na sooner or later, matutulog ako sa kalye. But it did not happen. Hindi nangyari. Napakabait ng Aba. Akala ko noon, darating ako sa punto na ako'y hahantingin na wala man lang kakampi sa akin. Yun ang pinaghahandaan ko eh. Pero napakabait ng Aba. Nung binabasa ko ang Salmo ni David, sabi ko, itong mga pag-iemo noon ni David, yung mga prayers niya, although poetic ang pagkakasulat, kung ano yung fear ni David noon, yun din naman pala ang fear na pinagdaanan ko. Ang dami din palang nag-iintriga noon kay David. Yun din naman pala ang pinagdaanan ko. Mas mabuti pa nga si David noon. Dahil alam niya na nasa kanya ang Aba. Napakalapit niya pa sa henerasyon na pinababaan mula sa panahon ni Moses. Hawak niya solid ang covenant, the heart of the covenant, nandun. But in my time, sa panahon natin, wala akong pinanghahawakan na solido. Wala akong mga sundalo. David has. May mga sundalo siya. Hawak nila ang Ark of the Covenant. But in my time, wala ang Ark of the Covenant. Yung nilalaman lang ang alam ko. So it's purely pananampalataya that the Spirit of the Covenant will work sa atin. And it did work. Maraming nagtangka na pabagsakin tayo. Pero nasaan na sila ngayon? Pasensya na mga kapatid. I could not help to be emotional. Nasaan na sila ngayon? Yung mga nagtangkang pabagsakin tayo. Wala na. Nandyan yan sa Salmo ni David, nadaanan namin eh. Na ang prayer ni David is silence the mouth of my adversaries. Patahimikin mo ang mga bibig, mga intriga ng mga kumakalaban sa amin. And it did happen to us. Nakakaano lang, hindi maabot maisip. Paano tayo dumating
sa ganitong sitwasyon. Napakabilis. Barely 3 years pa lang ang nakakalipas nung ako ay nagsimula. Magti 3 years ngayong July 9, wala pa palang 3 years. I started July 9, if I'm not mistaken, July 9 or June 9? July 9 yan. Kamalan. June 8. Okay. I started, thank you. Nagsimula ako June 8. All alone. Nag-iisa sa dilim ako noon. Para akong mag-isang tao na lumusob sa digmaan noon. Na hindi ko alam sino ba ang tutulong sa akin. So inihanda ko ang sarili ko. Alam ko yung mga risk. So itong June 8, we are exactly 3 years in the making. Pero napakabilis. Yung dineclare ko, I will revive the covenant. I will revive the priesthood. Na hindi ko naman naunawaan bakit ganun ang kalooban ko. Ngayon ko lang naunawaan. Na ipinasok pala yun ng Aba sa puso at isipan ko. Na sa panaginip, hindi ko alam na one day sasagi yun sa isipan ko. That I need to revive. Kailangan ko ng hindi ko alam na sa tanang buhay ko, hindi ko alam at hindi ko sukat akalain na darating yung punto na sa akin pala ipapasok ang mandato na yun. Revive the priesthood, revive the covenant, revive the kingdom. Hindi ko talaga sukat akalain. Step by step by step. Basta sinusundan ko lang. At nagulat ako sa direksyon na tinutumbok. Now, we are going into the kingdom. Nagugulat na lang ako, bakit itong mga tao na humahawak ng resources, economic resources, ay lumalapit. I don't know. Napaka-imposible na makilala ko ang mga taong ito. But here we are, working together. The rest of the information, hindi ko pa pwedeng sabihin. Dahil hindi ko sukat akalain na may mga tao pala talagang namuhay sa kuweba mula nung sila'y 19 years old. Sa kuweba na nakatira. Upang pangalagaan yung mga kakailanganin natin sa panahong ito. I never thought, but it's there, fully documented. Can you imagine? Hindi nila in-enjoy ang buhay nila. Yung kwento-kwentong ermitanyo na matanda na nasa gubat at sa kuweba tumitira. Totoo pala. Kwentong alamat na binabasa natin nung tayo yung mga elementary. Ba't andyan sila ngayon? And all of them
are coming to help us. Hallelujah, alahayam. 3 ang pumunta sa akin kagabi. At ipinakita na nila sa akin ang mga pictures ng mga elders. Kasama. Habang sila ay nagtatrabaho. Sa isang lugar na hindi ko akalain na nag-i-exist pala sa totoong buhay. Hanapin nyo sa YouTube yung pelikulang Amber. Yung city na nasa ilalim ng parang napakalalim na kailaliman. I-imagine that. Totoo pala. Ganun ang naging buhay nila. They are there in the depths, guarding kung ano yung kailangan natin in the many years to come. Hindi ko maabot maisip why these people are now coming to me. Bakit sila lumalapit na ngayon? Yes, the city of Ember. Ang kaibahan lang, ang binantayan ng mga elders na yan ay, kung ano yung kailangan natin. You watch that movie. Ganyan ang naging buhay. One is 19 years old. Noong pumasok na siya sa trabaho. Since then, doon na siya tumanda. Now, he is almost 80 years old. Yes, sila ang nag-ingat. Yung nagtatanong sa akin kung nasa kanila ba ang Ark of the Covenant. My answer is yes. Kaya ako nalulungkot dito sa mga nag-deflect. Dahil dito sa mga nagkiklaim na sila man daw ay mensahero. Mensahero, bakit wala sila nung wala ako? Diyan, Dabnor. Tanungin nyo nga yung mensahero nyo dyan kung nasaan siya nung wala ako. Pakitanong lang sa kanya. Nasaan siya nung wala ako? Bakit din siya nagmensa-mensahero niya? Puro siya claim. Bakit hindi siya ang nag-revive ng covenant? Bakit hindi sa kanya ipinaalam na kailangan ng i-revive ang covenant? Bakit hindi sa diwa niya ipinasok yung mandato na kailangan ng i-revive ang covenant? Ito na ang panahon. Tapos, ang dami dyan ang naniwala. Nakakalungkot, Dabnor. Among different chapters, wala kayong hiniling sa akin, Dabnor, na hindi ko ibinigay. Hindi ako nanunumbat. Iginigising ko lang kayo sa katotohanan at hindi yan panunumbat. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi panunumbat. Zone 1 daw yon ng Dabnor. Hindi ko alam na may zoning na pala ang Dabnor. Thank you sa information. Kayong mga nagnanais dyan na gamitin ang mga katuruan na inilabas at inihatid ko sa inyo
sa tingin ninyo natutuwa ang Aba na ginagamit ninyo ang mga kaalaman na ibinigay ko sa pansarili nyong interes? Pero ito sasabihin ko sa lahat, sa sino man sa inyo, hindi ako mangingimi na tagpasin ang sino mang magtataksil sa covenant. I tell you that from the very beginning. Kahit ikaw pa ay kapatid ko sa laman, tatagpasin kita kapag ikaw ay naging taksil sa covenant. Tandaan nyo yan. Kahit kapatid ko pa sa laman, anak ng nanay ko, tatagpasin ko. Dahil ang sinusunod ko ay ang mandato ng Aba, hindi ang mandato ng magulang ko. And you should do that. Tandaan nyo ang sinabi ni Messiah Hawashai. You cannot be my follower unless you love me more than you love your parents, brothers, and sisters. Ako, walang kapamilya ko ang pwedeng pumigil sa akin. Dahil alam ko kung sino ang dapat kong sundin. Itakwil na ako kung itakwil. Kahit lahat ng kaibigan ko mawala na sa akin, I have to do kung anong naimandato sa akin. Sana gayon din kayong lahat. Nakakalungkot lang na yung mga sumunod dito sa mga naggustong magtayo ng sekta, sa motibo pa lang nila, sana nakita nyo na ang kinakalaban nila sa pamamagitan ng pagtayo ng sekta-sekta gamit ang katuruan ng OHC ay tahasang pagkalaban sa covenant. Because ayon sa covenant, ang itatayo ay kingdom. Hindi po sekta-sekta. With the elders coming in, alam nyo, naligaw man sila ng paniniwala, pero hindi nila kinalimutan ang covenant. These elders. Kaya nga buong buhay nila naandun sa pagbabantay ng mga kakailanganin sa revival of the kingdom. Andun sila. Although ang iba na impluwensyahan na ni Magellan, iba na ang tinatawag, pero andun sila sa covenant. Hindi lang nila alam kung para kanino yun someday. Basta ang alam nila, kakailanganin yan. At kailangan na ng bantayan habang tayo ay nabubuhay. That is the elders. Two of them visited me. Sila ang may mga hawak ng susi for our economic resources. Of course, iniisip ng iba, kontra gobyerno tayo. No, we are not. In fact, we are going to help the government. Provided that this government must be purged
Dahil hindi hahayaan ng elders na ang kanilang iningatan na ginugo nila ang buhay nila for so long ay kukurakutin lang ng kung sino-sino. So we're helping the government in the proper way. Sa tamang paraan. Kaya kung sino man dyan ang nagsasabi na kontra gobyerno ang OHC, no. Nagkakamali po kayo. In fact, I have so many plans for the government. Hindi tayo marunong mang-api. Tandaan ninyo yan. At hindi natin ugali mang-api. Kung ang pagtutupad ng katarungan, justice, truth, honesty, righteousness, kung ang pagpatupad ng mga yan ay sasabihin nilang pang-aapi, so be it. But in the long run, marirealize nila na tama pala ang ginagawa natin. Discipline must start from within, sa loob ng kawan. Kung ayaw niyong padisiplina, kung hindi ninyo kayang ibigay ang loyalty na kagaya ng loyalty ng isang aso, pasensyahan tayo.